maganda naman balita at ang ating palang presidente ay healthy naman. Mag-exercise tayo tuwing umaga. Oh, healthy pala eh. Kayo talaga mga fake news kayo. Okay, fake news. You should be glad that Bibi, tinan mo, side po, jumping jacks Ang galing At least buhay pala at maganda ang kalagayan ng ating presidente. O sige sir, magtrabaho ka na 24/7 at solbahin mo na itong fuel crisis sa mga tao. Gusto bumaba ka na sa pwesto dahil 44 months na ba, Congressman? 4 months na. Wala ka pa rin dyan kung sa Ilonggo pa kag sa Espanyol. Mejora. Wala ka mejora. Nothing good is coming out of this. So it's good that you are in good health. Now, get to work. Kasama natin ngayon ang isa sa mga batang mambabata sa Kamara na tahasang tumitindig sa katotohanan at handang ipaglaban ang katarungan. Walang iba, kundi, naku po, ang heartthrob na rin at single na si Kong Leandro Leviste ng 1st District ng Batangas. Binentay. Yan. Welcome, Congressman Leandro Leviste. Thank you for having me, ma'am. Wow. It's an honor to have you here on such short notice. Ito po si Congressman Leon Leviste, ang hindi inasahan ng marami na tatayo para sa laban sa karapatan ng mga Pilipino sa dissenting pamumuhay at laban ngayon sa itong tila sa akin na aside from corruption, yung incompetence ng gobyerno sa problema ng fuel crisis. So, Attorney Leon Leviste, bakit po kayo nagrarally? Ay, attorney. Ako na attorney, pasensya na. Congressman Leon, bakit po kayo nagrarally sa Liwasan ilang araw na? Yes, ma'am. At kaya ako nandito din para imbitahan kayo at inyong mga manunood sa ating rally na nasa itong araw na. Wow! Ngayong araw. Ang aking mga kababayan mula sa unang distrito ng Batangas ay nagka-camping doon mula last week pa. At kahapon nanggaling tayo sa Kongreso. At ang Kongreso po kasi ay may napakarami ng mga hearings. Pero hindi pa sineschedule ang botohan sa mga iilang mga kinakailangang measures kasama na ang pagbaba ng VAT. Halos lahat ng mga kongresista ay sang-ayon sa pagbaba ng VAT. Pero ang inamin sa akin ng Ways and Means Committee, meron mga miyembro ng kabinete na humaharang dahil ayaw nilang mabawasan ang buwis na kinokolekta ng ating gobyerno. Kaya sa tingin ko... daw kasi Congressman ni Executive Secretary Ralph Recto ay pag binaba daw ang VAT ay lalong lalaki ang deficit. Lalaki ang deficit kung hindi din ibababa ang ayuda. At paborito talaga ng mga politiko ngayon ang ayuda dahil pwede nilang ibigay sa mga leader nila kaysa gumamit ng sarili nilang pera para sa kampanya, ginagamit na lang nila ang buwis na kinokolekta sa taong bayan para sa kanilang purposes sa politika. Grabe naman to. Itong ayuda na ito, mga kababayan, ito ang solusyon nila sa maghihirap ng mga Pilipino dahil it hits 2 birds with 1 stone. Nagiging napapacify yung galit ninyo, pero sa eleksyon, iniisip nyo, okay itong BBM administration, kaya iboboto ko itong kanyang kandidato sa 2028. Nakakagalit nga, no, Mabing, Kong Lian. Kasi mas importante pa sa kanila ang bulsa nila kaysa sa bulsa ng masa na naghihirap na. Diba? Napaka-selfish, nakakahiya kayo. Binoto po kayo ng mamamayang Pilipino para protektahan nyo sila at itaguyod nyo ang tama at italaga naman na pagaanin nyo ang kanilang buhay. Pero ang ginagawa ninyo, ano? Ang ginagawa ninyo, ginagamit nyo ang posisyon nyo para magnakaw sa kaban ng bayan. Nagpapasalamat tayo, Mama Bing, na meron isang Kong Leon Leviste na ang bata-bata, baguhan, walang bahid ng korupsyon, na bago, na siya pa mismo, bata to yung iba dyan, tumanda na, nagkaugat na dyan sa Congress, etong batang to, ang tapang-tapang na lumalaban, di ba, Mama Bing? Eto, mahiya kayong bata nito, mahiya nga kayo dyan, lumayas na nga kayo dyan. Magkano ba talaga, Kong Lian, ang mawawala sa gobyerno ni BBM kung
matanggal ang excise tax sa gasolina at krudo at ang VAT? Ang sinasabi po nila, 210 billion pesos kung for the rest of this 2026, isususpende ang excise tax at ang VAT. Kung ibaba naman din ang VAT para sa lahat ng mga bilihin, yun po ay nasa total ng 250 billion pesos. Oh. At mukhang malaking halaga, pero ang buong budget ay 6.7 trillion. At inamin sa aming huling pagdinig na meron 150 billion in non-essential MOOE ang gobyerno. Wow. Akala ko, ibig sabihin, tatanggalin yung buong non-essential MOOE. Ang sinabi nila, babawasan lang ng 20% ang non-essential MOOE. Ang hilig-hilig nyo talaga sa 20% dyan. Yung 100 billion ay 25% din no? Naging Bombay pala 25 yan. billion. Alam nyo, itong gobyernong ito, sa tanda ko ng ito, ngayon lang talaga nangyari, Congressman Libiste, itong ayuda style. Palagay mo, ano talagang behind this strategy? Actually, ma'am, ang ayuda ay lumaki nga lang talaga ngayong administrasyon dahil siguro naiisip nila na ito ay way to win the hearts of the Filipino people. But I don't think it's really reflected in the approval ratings. So it's actually quite depressing that we have economic policy that is intended to serve political ends and yet it is not even successfully achieved. Oh. But I would like to add, ma'am, it's not only sa ayuda. Marami pang ibang mga benepisyo ang mga opisyal ng gobyerno na pwede nating tanggalin ngayong panahon ng krisis. Kasama po dyan sa non-essential MOOE, ang mga traveling expenses, representation expenses, ang mga seminars. Yun po yung 150 billion. Tapos tinanong ko din sa isang recent hearing kung tatanggalin na ba ang 22.9 billion pesos na nakalaan para sa pag-host ng ASEAN Summit, which is basically just a glorified party. Yeah. At ang lumalabas, we're spending tens of billions of pesos a year for parties and the government has not announced that it's going to have any cost savings And for the reducing unprogrammed these expenses. funds. Magkano ba yung unprogrammed funds, Congressman? Actually, ang unprogrammed funds ay nanggagaling sa savings. Pero mukhang ngayong 2026, wala na tayong savings. Kaya baka mahihirapan po ang gobyerno, hindi man lang para sa unprogrammed funds, kahit na rin po para sa pagsuspindi ng excise tax. So, as of the taping of our show now, the government has announced that it's suspending the excise tax for LPG and kerosene, pero hindi pa para sa diesel at gasolina. At that's quite surprising para sa amin sa Kongreso kasi ang tagal nang naghihiring tungkol sa suspension ng excise tax, yung pala, yung kerosene at LPG lang ang isuspende. Na gusto naman siguro ng pamahalaan, ang diesel at gasolina din ang isuspende. Pero that, I think, to me is a sign that we are in serious financial trouble. We don't have savings and we have an unmanageable deficit. And manageable deficit. Executive Secretary Ralph Recto at Secretary Go, ang problema po talaga ay yung pagnanakaw sa kaban ng bayan at paggastos ng maragya, kagaya ng mga travel. May clothing expenses pa yan pag nag-travel abroad At eto, sinasabi ni Congressman Leandro Lebiste na hindi naman problema yung mawawala sa gobyerno dahil mapupunta naman sa tao. Hindi po ba, Congressman? Yung tax na hindi nyo makukolekta, mabenepisyo naman sa mga tao. Ano naman masama dyan? Kaysa nakawin nyo na lang yung tax namin. Congressman, what do you think? Gusto nila po kasi makontrol ang mga tao, papilahan at ang, I guess, system of patronage is their way to ensure ang loyalty ng kanilang mga leaders. At it also creates a culture of mendicancy that is, in the opinion of many, disincentive for us to grow as a nation. Kaya BBM, ang style mo bulok. Ang style mo bulok. Pero mo itong mga middle class, nagbabayad ng tax, walang ayuda. Naturally, ang mga ayuda napupunta sa very poor. Pero kung tanggalin nyo na lang yung excise tax dyan at tanggalin mo yung VAT dyan sa gasolina at sa diesel, lahat po magbibenepisyo. Kasi itong ayuda nyo na 10,000 dun sa jeepney drivers, ay hanggang kailan lang naman yan. At yung mga fisher folk dun sa amin at sa mga Visayas, fisher folk, kahit sa nabutas, wala namang ayuda. Pero kung tanggalin nyo na excise tax at ang VAT, lahat po tayo makikinabang dahil bababa po ang presyo din ng mga bilihin.
At saka Mama Bing, kasi ako, I was researching no last night. Kasi there are certain funds na pwede nating gamitin eh. And sana ma-audit din natin to, mga kababayan. Kasi I was reading, nakita ko na dapat sa ganitong problema natin eh, meron tayong oil crisis response fund dapat. Meron tayong emergency fuel fund. Yung oil crisis natin daw, nasa DBM yan, na meron tayong 238 billion. So they were saying na higit na kalahati na nito ay nailabas na para sa fuel subsidiaries. Pero bakit hindi natin maramdaman? Kasi na-secure na rin ng supply, pag-secure ng supply ng kuryente at tulong sa mga OFWs na apektado ng gulo sa Middle East. Yung emergency fuel fund naman, hiwalay rin. 20 billion yon na inutos ilabas para i-stabilize ang presyo ng petrolyo at matiyak na hindi mapuputol ang serbisyo ng transportation. Nailabas na ba yung 20 billion na yan? Hindi ko parang I didn't see anything yet. Tapos meron tayong National Disaster Risk Reduction Management Fund. So, Quick Response Fund. Di ba? Dami Ang palang daming fund eh. Contingency Fund at Unprogram. Oh, ang dami Appropriation. palang fund dyan na... So, i-research po natin to. Sa aking pagkakaalam, yung 230 billion na yan ay ang available funds for the whole year. At baka the government is being cautious in How to releasing it spend it. because they know very well that this is going to last a long time. Yes. And of course, they would want to make sure that they can keep the house in Sustain. order for a long Oh. time. So parang it's also a admission that the worst is yet to come. Yes, it doesn't look like this war is going to stop because Iran is saying, sige, kahit man to man sa ground na away, lalaban kami sa inyo. At ngayon, ang ibang mga bansa ay ng kanilang foreign policy at yung policy nila sa fuel, kagaya ng Spain. Pag comment lang ng Prime Minister ng Espanya, tungkol sa Israel, nagalit na si Trump. Ayaw niya nang bentahan ng kung ano-ano ang Espanya. Kaya Espanya ay dudulog naman ngayon sa China. So para si BBM naman gustong bumili din sa China ng fuel. Hindi ko lang alam kung ikaw ba ay pagbebentahan dyan. Kasi dati mo na silang inokray-okray. Ngayon, BBM, maganda naman balita at ang ating palang presidente ay healthy naman. Mag-exercise tayo tuwing umaga. Healthy pala eh. Kayo talaga mga fake news kayo. Okay, fake news. You should be glad that tinan mo. Side po, jumping jacks Ang galing At least buhay pala at maganda ang kalagayan ng ating presidente. O sige sir, magtrabaho ka na 24/7 at solbahin mo na itong fuel crisis sa mga tao. Gusto bumaba ka na sa pwesto dahil 44 months na ba, Congressman? 4 months na. Wala ka pa rin dyan kung sa Ilonggo pa kag sa Espanyol. Mejora. Wala ka mejora. Nothing good is coming out of this. So it's good that you are in good health. Now, get to work. Mama Bing, tsaka Kong Libisi, alam niyo ba yung Republic Act 7581 or yung Price Act na tinatawag natin? Ito yung may kapangyarihan ng ating Pangulo na magkaroon ng price ceiling. Na masabi niya na hanggang dito lang kayo at kausapin Ginamit niya. niya ni GMA. Exactly. So, dito ako nagtataka. Bakit hindi niya to gamitin now? Na pwede niya sabihin, may crisis tayo ngayon sa gasolina. Ceiling sa 50. Oo. Pwede ba natin, eto na, nagde-demand ako to all private sector companies na hanggang dito lang ang inyong presyo. Kasi kung may malasakit po talaga ang ating gobyerno, eto na po ang pinakamadaling batas sa kanyang pwedeng gawin na siya po mismo maggagawa nito. Di ba, Mama Bing? Ang problema talaga, Congressman, ito, lagi nga iniisip yung deficit, pero utang naman siya ng utang. Di ba?